So, ang title po ng aking tuturo sa inyo ay pruning, sabi ni Tatay Vince. Yung pruning yung pagtatabas. Okay? Sa John 15, verse 1 to 8, ang sabi ng Lord, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. By every branch that does not bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Amen. Anong sabi dito? Sino daw ang true vine? What is the true vine? In Jeremiah 2, verse 2, yon. The true vine, I had planted you like a choice vine of sound and reliable stock. Yan. How then did you turn against me into a corrupt wild vine? Actually, ang true vine po natin ay si Jesus. He's a choice of great quality. A vine of great quality. Ang gardener po ay ang Diyos Ama. Amen? Ano po tayo? Tayo ang branches. Tayo ang mga sanga. So, kailangan daw, tayo mga branches ay nakakapit sa sanga. Nakakapit sa sanga, ang sanga. Kailangan ng mga branches ay nakakapit sa vine. Siyempre, kasi ang sustansya nandoon sa vine. So, kailangan nandun tayo nakakapit sa vine as a branch. Okay? Anong ginagawa ng gardener? Napanood namin noon, ang ginagawa nila, pinuprune nila yung mga vine, yung mga branches na lanta na. Lanta. Bakit po pinuprune? Kasi yon hindi na siya din, alam yung juice ng vine, yung katas niya sa loob, pinagdamadalo, ipapunta doon sa mga branches, para manatiling buhay yung mga branches. So, pagka yung isang sanga, medyo tuyo-tuyo na, di ba pinaputol niya na? Bakit? Kasi wala na siyang silbi. Hindi na siya nabibigyan, hindi na niya nakukuha yung sustansyang ibinibigay ng vine. Hindi na siya connected. But it may be connected, pero hindi na niya nasisipsip yung sustansya. Wala na siyang silbi, nag-wither na siya. So, ang ginagawa dyan, pinuputol. Kasi ang produce niya, hindi grapes. Ang tawag sa kanila ay wild grapes. Sa Hebrews, ang grapes means good fruit. Sa Amerika, yung grapes, wild grapes, parehas lang yan. Sa Hebrews po, ang grapes is good fruit. Ang wild berries, ang tawag po dyan ay poison berries. Kasi hindi na siya galing sa malusog na branch. Okay? Habang pinuprune po ang isang puno, maganda man tingnan. Yung puno ang pinuprune, ang pangit, di ba? Tatanggalin yung tenga mo, tanggalin yung braso mo. Ang pangit yung tingnan. Bakit? Kasi wala siyang konte, wala siya sa ayos. Hindi siya magandang tingnan. At pagkatapos siya ma-prune, ano mangyayari? Huwag muna tayong maghintay ng bunga. Ang puno, pagka na-prune mo, hindi agad dyan, susuloy ba yun? Hindi siya maglalabas ng bagong stem, ng bagong branch. Aantayin mo siyang mag-mature. Amen? Ganon din po sa Kristiyano. Sino rito yung nung talagang the first time you met the Lord, talagang sobrang alive na alive? Wala. Hindi alive? Dead? Hindi kayo alive?
po, mga pinagdadaanan, di ba? Kung kailan lumapit sa Panginoon, saka nagka-problema financially, nagka-problema sa health, di ba? Yun po yung pruning period, yun yung pruning process. Minsan, tingnan natin bakit tayo pinupro ng Panginoon. Ano yung mga inaalis niya sa atin? Ano inaalis niya sa atin? Ano na ba tayo? Reasons for pruning. Yeah, number 1. If the tree bears no fruit, the life of the vine is not in the branch. Okay. Pag ang puno raw hindi nagbubunga, teka muna, ano ba yung bunga natin? Galatians, hindi ko rin sulat yung chance eh, no? What is the fruit of the Spirit? Love, joy, patience. Yun, alam niyo lahat yun, di ba? So, ang sabi, pag hindi ka nagbubunga, ibig sabihin, ang buhay ng vine, wala na sa'yo. Nadi-disconnect ka na. So, when you met Christ, ito kasi yan eh. Meeting Christ is transforming. Amen? Dapat nag-transform ang buhay mo. Pag hindi ka na-transform, ikaw ay na-deform. Tama? Pag na-deform ka, hindi si Christ ang nakita mo. Baka si Christina. O kaya si Christopher. Tama? Baka napunta ka sa church, hindi naman si Christ talaga ang pinupunta mo. Diba? Ang karelasyon mo, kapatid. Amen? So, kailangan ng pruning. Kailangan kang matabasan. Kailangan iparealize sa inyong Diyos ano ba yung purpose mo. Dahil hindi ka nagbubunga. Kumbaga, kung dati kang nagmumura, hanggang ngayon ganun pa rin. Diba? Kung dati mainitin ang ulo mo, hindi nagbunga ng patience. Tama? Kung dati mabisyo ka, ngayon hindi mo pa rin magbitaw-bitawa, nakatago nga doon sa likod, sabi ni Kuya Vince. Hindi ka pa nagbubunga. So yun po ang mga dahilan. Sino yung mga pinagdadaanan ngayon? Mga pinagdadaanan ng pagsubok. Baka mo ba? Ano pagsubok mo? Parang bak lang yan, Kuya. Kaya mo yan. Sa bahay. Sino mga nanay? Persecuted kasi siya eh. Diba? Tama ba? Kaya mo, kaya mo yan. Bubunga ka. Pag nagbunga ka, makikita nila. Amen? Yun. Number 2 reasons for pruning. Those who have been connected but never really are one with the vine. Okay. Kaya yung pumunta sa church, yun nga, hindi naman talaga connected. Pag-attend lang kasi nandito yung tropa. Diba? Sino galing sa camp? Mga galing sa camp, diba? Nandun kasi yung tropa. Nandun yung classmate, nandun yung crush. Ayun, gusto makita si crush. Ang gusto ng Lord kasi, nakakonect ka sa Kanya. Ano sabi niya? Apart from me, wala kang magagawa. Wala kang silbi. Hindi ka bubunga. So, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Alam niya kung bubunga ka o hindi. Amen? Amen. Number 3, ano ba yung mga reason ng Lord for pruning? No fruit, no evidence of life. Ayan. Pag wala kang bunga, walang buhay. Nagpe-praising song, walang kabuhay-buhay. Tama? Itataas lang ang kamay, hindi pa maitaas. Paano pa susunod sa 10 Commandments kung kamay lang hindi maitaas? Amen? Simpleng pagpupuri, walang kabuhay-buhay. Tama? Titignan yung katabi. Nag-iiyakan na, gumulo na lang sa sahig siya nakatayo dahil malang. Diba? Ano kaya ron? Ano nangyayari? Parang kakaiba siya. Bakit pag sa pagpupuri ko nahihiya tayo? Biblical naman yan. Nasa Bible naman. Pero pag magko-concert, diba? May pailaw-ilaw pa talagang. Tama? Dumalayo pa. Diba? Pero pag sa Lord, patay. Walang buhay. Walang bunga. Wala yung puso sa pagpupuri. Ano ba yung pagpupuri sa Panginoon? Yun lang po ang pwede mong ibigay sa Lord. Lahat ng kung anong meron ka ngayon, galing yun sa Panginoon.
Isa lang ang hindi kaya ng Lord, yung purihin niya yung sarili niya, kaya yun ang hinihingi niya sa'yo. Mahirap ang ibigay. Mahirap. It is a sign of gratefulness to God. Pasasalamat sa Diyos. Kaya kung hindi ka walang pupuri, wala ka nang maibigay. O wala kang puri. Amen? It is very important po mga kapatid sa pagpupuri. Ibigay niyo po yung the best mo. Pero nahirap na yung worship lead dito kanina para iangat kayo, idalhin ang kongregasyon sa Panginoon. Ikaw naman parang wala lang. My God, sa buong linggo wala kang blessing. The fact that you are breathing, you have to thank God for it. Amen? Amen. Dahil kung sinasabi, pag may metro yung hininga nyo, malaki na utang nyo sa Lord. Tama? Tama. Number 4. Ano may mga lalim ng pruning? No spiritual appetite, no hunger for words. Yun. Minsan nadalhin ka ng Lord sa sitwasyon na no way out. Tama? No way out. At wala ka ibang magagawa kundi mag-depend lang sa mga salita niya. Paano kung hindi mo alam yung mga pangako niya? Anong gagawin mo? Wala kang bunga pag hindi ka nag-hunger, pag hindi ka naghahanap ng word niya. He is the bread of life. Hindi lang po sa tinapay na bubuhay ang tao. Amen? But from every word that comes from the mouth of God. Amen? Importante po na alam natin yung daily bread, yung pagkain ng kaluluwa natin sa araw-araw. Kasi mahirap pong mag-pretend, kunwari, puno ka ng mansanas, tapos hindi ka nagbubunga, tapos lalagyan ka ng plastic na bunga, mahirap mag-pretend na nagbubunga ka. Tama? Makikita pa rin ng tao na fake yung bunga mo. Nakatayo ka lang dyan, you stand proud na iba ang bunga. Nakikita ng tao kung totoo yung bunga mo. Amen? If you are not, anong tawag doon? Kung hindi ka saturated sa salita ng Diyos, hindi mo kasi malalaman kung ano yung mga promises ng Lord. Paano pag tumating yung time na nasa matindi kang pagsubok? Anong ibang lalaban mo sa kaaway? Do you know the armor of God? Alam niyo ba ang armor of God sa Ephesians 6? Dapat ko lahat alam niyo yan. Ang baluti ng Panginoon. Paano tayo makikipaglaban sa kaaway? And ang isa sa mga weapon natin against the enemy is the Word of God. Anong ilalaban mo pag tinira ka na? Wala na. How can you say that you're a Christian? Hindi ka naghahanap ng salita ng Diyos. Pag-isip sa umaga, dapat nag-hunger ka na if you are in a deep relationship with God. Di ba gano'n? Dahil sa may asawa, natutulog nga eh, inahanap yung katabi eh. Kasi may relasyon. Di ba? When God gave us everything, tapos wala tayong relasyon sa Kanya, mahirap po yun. Hindi tayo magbubunga, so kailangan natin i-prune. Kailangan paspasin yung mga bagay na nasa katawan natin. Bakit hindi ka makapagbasa ng salita ng Diyos? Saan ka busy? Ilang oras ka sa TV? Ilang oras ka sa computer? Yung 30 minutes worth of God, hindi mo magawa. Tatanggalin Lord yung TV na yan, maliwala ka sa akin. Tatanggalin niya lahat ng bagay na makakahinder sa paglago mo at sa paglago ng church na ito. Amen? Lahat ng bagay. Because God has a plan for us. Kung may plano mo ng Panginoon sa atin, isa sa mga plano niya is for us to be transformed like Him. Amen? Mahirap mong i-transform because God is holy, God is perfect. We cannot be like God, but we can be godly. Amen? We have to live His life. If you want to be His disciples, you have to live the Master's life. Unti-unti, little by little, there should be a change every day. Ang paghintay po ng bunga after ng pruning, matagal na proseso po yan. Hindi po overnight job yan. Tama? Ngayon, para magbunga ka, marami kang pagdadaanan. Anong ginagawa ng vine dresser? Dinidiligan ka, inaabonohan ka, ano ba, pinapaarawan ka, kinakantahan pa, wala na tayong halaman. Diba?
After all na ginawa sa'yo, wala ka pa rin bunga. Take pass ka. Susunogin ka. Diba? Ginawa na Diyos ang lahat. Diba sa inyo, in-evangelize kayo, nila kayo sakap. Nilunod na sa tubig, wala pa rin. Nalulunod pa rin sa alak. Diba? Ano pa rin sa bisyo? Gagawin ng Diyos ang lahat para magbunga tayo. Until you get to the point na wala ka nasusulingan kundi bumalik sa Diyos. Tandaan niyo yan. If at this point in time may pinagdadaanan ka, kapatid, isipin mo, merong gusto ang Diyos sa iyo. At hindi ka aalis dyan sa kalagayan mo hanggat hindi mo natututunan yung lesson. Alam mo, paulit-ulit? Paulit-ulit? Hindi matapos-tapos na problema. Mayroong gusto sa iyo ang Diyos gawin. Bitawan mo yan. Amen? Kung ano man yan pinapabitawan niya sa iyo, kung ano man yan inaalis niya sa iyo, alisin mo yan. Hindi kayo matatapos. Ang Israelites, supposed to be 11 days, ilang araw sa wilderness? 48 years. Sige, ganyan ka araw-araw. Ubus na yung oras mo. Bitawan mo yung bisyo mo. Bitawan mo yung maling relasyon mo. Bitawan mo yung Bombay. Si Lord, bitawan mo yung loto. Sinasabi ko lagi, huwag ka nang tumaya. Manampalataya. Amen. Amen. Next po. Wala na ba? Meron ba isa pa? Reasons for pruning dead branches divert energy from living branches. Yun ang mabigat. Kinukuha niya yung energy ng mga living branches kasi nakadikit pa siya dun sa may ano pa may bunga. Kaya ka pinuputol, nakakahawa ka. Poisonous ka na, nangihila ka na pababa. May mga taong ganyan, lalo sa church. Diba? Toxic. Ano yung toxic? Nakakalason. Nakakalason ng espiritu. Nakakalason ng pangarap. Nakakalason ng diskarte. Kahit po nasa church tayo, mag-ingat kayo sa mga kaibigan nyo. Hindi po lahat ng nandito ay pare-pareho tayo ng espiritu. Amen? The person you are today depended upon the kind of people you were 5 years ago. Yung mga kasama mo lagi, na tao, mahahawa ka dyan. Amen? Yung mga lagi mong kasama. Yung mga 5 taon mo nang kasama, din mo, pare-pareho na kayo ng lakad, sabi nga ni Ate Lolet kanina. Pare-pareho na kayo ng dialogue, pare-pareho na kayo ng gusto. Kasi kayo lagi magkakasama eh. But if you walk with God, sino makakamukha mo? If you walk with the people of God, yung totoong people of God, hindi nagkukunwari lang. Okay? What you will be is the kind of company you keep and the kind of media you entertain. Ano yung media? Ano yung pinapanood mo? Ano yung pinapanood mo? To entertain lang yourself. At least something to educate you. Diba? Ano yung binabasa mo sa dyaryo? O nababasa ka ng magazine na hindi mo dapat binabasa? Something dapat, tama mag-build sa'yo as a person. Something that will encourage you. And you go around with people na maghahatak sa'yo pataas. Hindi yung hihila sa'yo pababa. Pagkatapos ito, inuman tayo. Hindi mo alam ni pastor. Diba, balik tayo sa dating gawin. Iwasan nyo, naubos mo ang kaibigan ko. Kasi mga kaibigan mo, mga nasave ka. Kaya ko may narinig-garilyo, umiinom. Tawag nila sa akin, pastora ka na. I don't care what you call me as long as God calls me faithful. Amen? Kahit ano sabihin mo sa akin, ako pakialam. Sabi ni pastor, mamatay ka sa inggit. Amen? Amen? Huwag niyo po katakutan na walang kayo ng kaibigan. Dahil ang hindi nang iiwan, iisa lang, si Kristo lang. Amen? Subukan niyo pag kailangan niyo, wala yan sa tabi ko. Pero subukan niyo pag si Lord tinawag niyo. Amen? Yan pa ang niliiwan. Ang mga kaibigan ko ngayon yun sa church, yung mga Kristiyano, yun po ang kinakasama ko. Yan po ang mga kaibigan. Hindi ako namimili ng kaibigan. I still have friends. Sabi mga pastor, mga kaibigan pa akong, sabihin natin, nandun pa sa mundo, but I don't conform with what they do.
Kailangan, may kaibigan ka man doon, sila yung ikaw ang makaka-influensya sa kanila. Tama? Hindi ikaw yung may influensyahan nila. Kailangan makita sa'yo yung bunga. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano. Sabi nga ni Ate Yol, hindi ka tinatanong ka, ano ka? Hindi ka makapagsabing Kristiyano. Kasi walang ebidensya. Diba? Walang ebidensya. Actually, if you're a Christian, di ba kailangan isigaw, Kristiyano ako, wala kailangan. Diba? Kitang-kita na. Kitang-kita sa'yo si Kristo, kitang-kita ang bunga mo. Okay? Next. Next natin. Purpose of God. Purpose of God for pruning us. Ito yung mga dahilan. Okay? Ano ang purpose ng Panginoon? He loves us. True love involves discipline. In Proverbs 3, ayan, verse 11 to 12, My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke. Because the Lord disciplines those He loves as a father, His son, and delights Him. Sino po ang mga parents? Parents. Dinidisiplina niyo ba mga anak niyo? Amen? O kayo, dinidisiplina ng mga anak niyo. May mga magulang na gano'n eh. Yung ka ng ulam! Punta mo ulam! Nagtrabaho ka? Maraming magulang silang dinidisiplina ng anak. Ano sabi kaya sablay eh. Ano sabi sa Bible? Train up a child. Ano ginagawa nyo? Train up a mother. Diba? Wala. Sa salita ng Diyos. Train up the mother in the way that he should go. Hello? Doon ka mama. Dito lang ako. Dito mga minapagkada ko, huwag kang makialam. Tapos, hihingi ng pambili. Diba? Malas niya pag ako nanay ko. Iwalay ka talaga. Kailangan ng pag-disiplina tayo. Iba po yung discipline. Ang discipline kasi is for the growth. Para lumago. Para lumago tayo. Kaya tayo yung disiplina. Yung punishment naman, yun yung sa consequences. Okay? So you have to realize, iba po yung pag-disiplina, iba po yung pag-punish. Ako sa pag-disiplina ko ng mga anak ko, minsan nag-iiyak ako. Kasi may mga bagay akong withhold sa kanila na alam ko hindi makakabuti sa kanila kahit gusto-gusto nila. Amen? Kagaya niya, mag-computer. Ang gusto ko ang computer, Friday na lang ng gabi. Kasi may pasok eh. 1 week. Diba? PSP, pagdating ng linggo, kiss your PSP, good night. Sa Friday na kayo magkikita. Ganon. Diba? Pag may ulam, anong ulam mama? Blessing. Diba? Diba itong araw kami ko inihain dyan. Buti ko may ihahain yun, pastor. Buti ko may kakainin. Kaya kanya, gusto ko ano. Itatang-train yung nanay. Sunod si nanay. Amen? Amen. Diba? So, anong nangyari? Wintang ang buhay. Hindi ka makakalis dyan sa problema mo sa anak mo. Kung noong ganyan, hanggang ngayon, ganyan pa rin. Lumayas ka pa din, lumayas! Saan ko pupunta yan? Tandaan niyo, huwag kayong tatapang-tapang na lumayas kayo. Sa sistema niyo, walang tatanggap sa inyo. Amen? Maghanap ka ng bahay na pwede kong galing. Wala akong sinasabi sa mga anak ko. Hindi akong kauntin. Kupra ba yan sa ibang bahay? Hindi ka magugas ang plato, magkakain? Hindi pwede. Layas, layas. Go! Hindi kita abulin. Kayo mga nanay, huwag kayo magpaturo sa mga anak niyo. Huwag kayo magpatakot. Kasi po hindi magbabago yung sistema ng pamilya hanggang dire-diretso, pati apo. Diretso yan. Kasi hindi natin tinama. Ngayon na alam nyo yung salita ng Diyos, itama nyo whatever it takes. Amen? Huwag kayong matakot. Ang kinakatakutan yung mga anak nanay ko, anak lang kita. Wala naman yung pupuntahan eh. So, ganyan ugali, saan pupunta yan? Sila tanggap dyan. Sipin nyo nga. Diba? So, importante po, ipadisiplina sa atin ang Panginoon. Kasi hello, kahit nasa kumpanya ka, di ba may mga set of rules?
Amen? Para madisiplina ka. Sa church, ganun din. Sa school, ganun din. Saan ka mapupunta na walang disiplina? And pag wala kang disiplina, hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Sabi nga nila, di ba, sa kayong undan ng bayan, disiplina kailangan. Yung gobyerno natin, kailangan disiplinahin na talaga yan. Let's go. Ano ba ang purpose ng Panginoon? He knows what is best for us. Okay? In John 15:4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Anong gusto ng Panginoon? Full trust sa Kanya. Full trust sa Lord, remain in me. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, yung magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Anong sabi niya? Anything you ask, if you remain in me, kung. Sa gitna ng mga pagsubok, mga kapatid, humawak lang kayo sa pangako ng Panginoon. Bakit hindi kayo makahawak? Kasi hindi ko alam yung pangako. Tama? Hindi yung kasi binabuksan yung Bible. Sino po yung mga bagong Kristiyano pala? Bagong Kristiyano. May Bible po? Meron? Cellphone meron? Mas parang po ang cellphone kaysa Bible. Yung cellphone, pag tunog, takbo. Basta ang message. Ang Bible, bulog na. Hindi pa nabubuksan. Amen? Bakit tayo pumilit Bible? Eh, nandiyan ang lahat ng sagot sa tanong nyo. Nandiyan ang direksyon ng buhay nyo. Doon po sa mga bagong Christian, basahin niyo po para hindi kayo mawindang-windang. Maganda po yung Book of Proverbs, Kawikaan, Book of Isaiah, Book of Psalms, mga awit, New Testament, umpisan niyo po sa Matthew, diretso. Ang dami po itong mga words sa may encourage kayo. Ang dami yung mapapangawakang pangako ng Panginoon. O bakit ayaw nyo humawak, hindi kayo naniniwala? Kagaya ng Inanroji? Ayaw maniwala kay Lord? Dito naman ako sa Lord, tiwala mo. Tandaan mo, wala kang pwedeng ibigay sa Panginoon. Papuri mo at tiwala mo. It is God's pleasure that you have faith in Him. Pag nagdadawag ka sa Lord, huwag ka nang umasa. Nung nagkasakit ang anak ko ng dengue, kalahating lang nga ng dugo, sinusuka niya sa harap ko. Natakot ba ako? Nakakatakot. Siya tinakot ko. Si Lord. Ala Lord, wala ka ng pastor pag kinuha mo yan. Sinabi ko lang sa anak ko, anak, natatakot ka ba? Hindi po. Okay, yun lang importante sa akin, hindi takot yung anak ko. Kasi hindi ako takot. Any moment naman, pwede kang huli ng Diyos kasi wala kang dengue, di ba? Di ba? Importante, remain in the vine ka. Amen? Para kahit ano mangyari, saan na tayo abutin, alam mo kung saan ka pupunta. Ikaw, sigurado ka ba kung saan ka pupunta? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Full trust in God. I pray to God, Lord, pinakikita kong dugo marumihan, palitan mo ng banal mong dugo. And alam ko, Lord, may covenant tayo, gagawin mong pastor ang anak ko. Problema mo na yan, di ba may problema? Amen? After that prayer, wala na. Tapos na. Hindi mo mabarulit text mo. Parang nagdahilan lang. Full trust in God. Marami po akong pinagdaanan. Kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon, merong dinidevelop sa inyo, Panginoon. Especially faith. Faith, trust in the Lord. Trustful. Alam mo yung trust ng bata? Yung bata ba ng problema kung may kakainin siya ng musap na kanya na punan? Problema niya ba yun? Pag nagutom siya, uupo sa mesa, putok. Akain na ako. Diba? Diba? Amen? Bakit? Kasi full trust. Na meron siyang pagkain. Tayo hindi. Diba? Naku Lord, hindi nakahabot. Andiyan ay mamaputol ng tubig. May ikot na naman sa Golden City. Diba? Wala kasi tayong tiwala. Bakit walang tiwala? Kasi hindi kayo nagbibigay eh. Yan, hindi ka rin tuloy humingi. Bottom line, the Word of God pa rin. Pag alam mo yung Word, alam mo yung secret, alam mo yung mga key. Alam mo yung key para makalabas ka sa kinalalagyan mo. Amen?
Pag hindi mo dinaanan yan, paano mo malalaman that He is the healer kung wala kang sakit? Kung hindi ka magkakasakit. Tama? Paano mo malalaman na siya ang provider pag hindi ka nagkulang? Kasi pag nagkulang, ang takbo, Mumbai. Mana, kapitbahay. Diba? Pag may sakit, punta agad sa albularyo. Trust in the Lord with all your heart. Paano mo malalaman na siya ang tower mo? Pag may mga nagpe-persecute sa'yo, na siya ang refuge mo, paano mo malalaman kung hindi ka niya padadaanin dyan sa pinagdadaanan mo ngayon? Amen? Number 3, ano po yung purpose ng Panginoon? He has a high purpose for our lives. His plan to you is unique to you. Amen? May mga plano po ang Panginoon sa buhay mo na hindi mo alam. Hindi mo alam. Kagaya ko. Ano yung pinagdaanan ko sa buhay? Hindi po siya maganda. Hindi maganda yung mga naging umpisa ko. Naging dalagang ina, nagkaroon ng cancer, until I sought God. Nung hinanap ko ang Panginoon, nakita ko siya, natagpuan ko siya. And from the moment I gave up my life to God, hindi na po ako tumalikod sa Panginoon. Doon lang naayos ang buhay ko. Hindi mo alam kung anong purpose ng Panginoon sa iyo. Hindi ko alam matatayo ako dito. Giving glory to God. Hindi ko po ito hinanap. Hindi ko ito hiningi. Pero mayroong mga ginagamit ang Panginoon sa buhay mo. He used my life. Anong sabi mo sa kanta, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Amen. Hindi ko hinahilingan ang pinagdaanan ko. Nilinis ako ng Panginoon. Amen? Kung ano man po ang dinadaanan natin ngayon, tatagal nyo lang. Marami manidevelop. Alin? Faith. Patience. Patahimik ka ng bibig. Kasi madalas reklamador tayo pag may problema. Puro complain. Diba? Full trust in God. Isa sa mga bagay na pinaka-importante manidevelop. Patience, the essence of waiting. Marami akong ganyan, patience. Nung araw, pasensya sa akin, biskuit. Hindi sa akin, fruit. Biskuit, ano yung biskuit na pasensya? Yun, wala akong pasensya. Hindi ako naman maghintay. Kasi magaling ako eh. Magaling ako, kaya ko yung lahat gawin ng paraan. And some of us, ganun din. Lagi tayo may plan B. Eh kung sumabit si Lord. Diba? Hindi ka na sigurado. Tama? Tama? Sumasabit pa si Lord? Eh pagka may plan B ka, alam mo ba na mapabayaan ka ng Lord hanggang hindi mo binibigay sa Kanya lahat. Alam mo ba yun? Pag may plan B ka, sige, ikaw na. Ganito yan eh, mag-pray ka, di ba? Ikaw pa naman, Lord, binibigay ko na sa'yo lahat. Tapos si Lord sa harap mo. Eh matagal. Lord, saglit ako na nga. Dito ka na. Yan ang plan B natin. Kasi masabilis kung ikaw mag-isip kasi matalino ka. No eyes can see, no ear has heard what God is in store for you. Hindi mo alam, kapatid. Hindi mo alam. Magtiwala ka lang. Dito sukat mo lang. Daanan mo lang yan. Ang dami kong pinagdaanan. Kung isa-isahin ko rito. And the more I get deeper with God, mas marami siyang pinadaan sa akin. I remember the time bago ako napunta sa church na to, may cancer ang mother ko. Stage 3 breast cancer. Mabigat, di ba? Una-una sa emosyon, sa gastos, hindi ko maintindihan. Alam mo, accepted ka, porque Kristiyano ka, porque naglilingkod ka. Mas marami kang, trials. Bakit? Kailangan mamanhid ka. Kasi ang leader, tinitrain ng maigi, matindi ang training ng leader. Amen? Nasaan ba ang leader? Sa harap, sa likod? Tara! Frontliner tayo eh. Saan tama ng bala? Sa atin. E pag wala hindi ka bulletproof, patay na. So kailangan manhid ka sa problema. Pag may problema ako, Lord, bahala ka. Problema mo na yan, ayaw problemahin niya. May sira ang ganda ko. Tama? Mai-stress ako. Tinutulugan ko yan.
Ha? Pag nangangawakan, naglupagi ka, may nangyayari. Wala naman, di ba? Tulungan mo. Para may beauty rest ka. Para bukas pagharap ulit sa problema, problema, nandiyan ka pa rin. Para si Lord sa'yo. In the middle ng pagkagamot ng mama ko and her fourth chemotherapy, namatay ang kapatid ko. Si Pastor din, Pastor, tama ba ako? Diba? Ang saya. Sabi ko, Lord, ang saya. Sabi ko sa kaaway, bring them on. Manhid na ako. Ano magagawa natin? Ikaw naman tayo. Bakit? Kaya mo makawakan yung buhay. Ano pwede mo magawa? Your attitude in the situation. The way you respond to the situation. Yun ang inahanap sa'yo ng Panginoon. Yung attitude mo, hinuhubog niya yan. Tatanggalin niya lahat sa'yo, mahal mo sa buhay, magkakasakit, tatanggalin niya. Dapat tumanhid ka. Kasi ang pruning ng Panginoon, ang ginagamit niya yung cross. Amen? Lahat tayo may cross. Amen? Amen? Sino masyadong mabigat ang cross? Sino masyadong mabigat? Gusto mo makipagpalit? Sino gusto makipagpalit sa cross ko? Alam niyo ba kung ano mo niyo? Hindi nyo kakayanin yung cross ko. Sabi ni Pastor Isabel, carry your cross. Paglabas ng asawa ko, binuhat ako. Pinakita lang. Ayun, si Ana. Sabi ko kasi ni Pastor, carry your cross. Ang bigat ng cross niya talaga. Diba? Yun. Ang ginagamit ng Lord sa atin para ma-prune tayo is the cross. Diba sabi ko, alin tinangan ng Lord yung dadaanan natin? Tama? We should be crucified in the flesh. Alin crucified in the flesh? Pagka ikaw ba patay na, may pakiramdam ka ba? Wala na. Wala ka ng paghahangad sa alak. Wala ka ng paghahangad sa sigarilyo. Wala ka ng pakialam kahit anong salisay ng tao para sa glory ng Panginoon. Amen? Be crucified in the flesh. Wala ka ng pakiramdam, manhid. Manhid. Yan po ang pruning ng Panginoon. Na unless you learn that, yung crucifixion of the flesh, hindi ka makalusot dyan. Hindi yung konting kibot, parang ang ano, pigsa. Lagi nang nasasagi, parang laging lalabas yung nana. Wala ka pa palagpas. Tama? Konting salita, konting ano, hello. Ano ba niya, praise the Lord? Diba? Utot lang yan, huwag mo nang amuyin. Hayaan mo nang dumahan. Tama? Hindi baho talaga. Oo, hayaan mo na. Ito mo the more na pinapansin mo, the more na nagpapapansin. Diba? Parang yung dalawa na sila naglalakad, nakakita ng uho ng kalaban. Parang uho yan. Hindi, uho nga yan eh. Nilapitan, tinikman. Parang uho nga. Buti na lang, hindi ko nakapakan. Diba? Pero tinikman niya. Ito tayo. Konting kibot, pari-pari na yan. Kailangan i-preserve ang ganda. Tama. Konting salita, react. Para yung artista, may hindi mag-react. Amen? Nasa na tayo, nawala tayo. Sige. Yung high purpose ng Panginoon, di ba? Kagaya ni Joseph. Alam niyo yung story ni Joseph sa Egypt? Natin yung purpose ng Panginoon sa buhay niya. Bininta ng mga kapatid, nahulog sa balon, naging hari. Amen? Ganon din si Jeremiah. Si Job. Di ba? Lahat tayo may plano ng Diyos for a higher calling. Pag hindi ka lumalago, palusot ka, bonsai ka na, hindi ka na magbubunga talaga. You have to allow God to prune you. And you have to bear that fruit. Dapat after ng pruning, nagbunga ka, hindi natuyo ka pa rin. Amen? Next, attitude while, ito gusto ko. Attitude while in the process. Ano ang dapat maging attitude natin habang tayo ay tinatabasan ng Panginoon? Ano ba tinatabas ng Lord? Habits, ugali, pride, attitude, bisyo. Amen? Number one attitude dapat. Yan. Do not murmur. Be quiet and hear from God. Have an attitude of joy. Ano yung do not murmur?
What? Reklamo. Reklamo ng reklamo. Diba? Ano reklamo? Pambihira na masarap na sa naman ng ulam. Pasalamat ka, may nanay na nagluluto ng ulam. Tama? Diba? Ang laki naman ang binabayad ko sa tax. Ibig sabihin, may trabaho ka. Tama? Ang laki naman ang kuryente ko dahil sa aircon. Ibig sabihin, masarap ang tulog mo. Komportable ka. Ang lahi mo bagay na nirereklamo. Nagrereklamo ko sa mga anak ko, maingay, maghapon, sawayin. Ang daming mag-asawa, walang anak. Amen? Ang dami niyong complain. Ang dami natin complain. Reklamo ka, marumi yung bahay mo, maano yung ganyan, butas yung kisame, yung dingding. Ibig sabihin, may bahay ka. Pasalamat ka pa rin. Na maraming tao, walang bahay. Amen? Have an attitude of joy. Have an attitude of gratitude. In the middle of a trial, shut up. Take your time. Count your blessings. Diba? Una-una, ba't ka nagkasakit? Eh, panay yung sigarilyo mo. Ako yun. Ako yun doon. Ba't ako nagka-cancel? Panay yung sigarilyo mo, tapos ito pa, maganda. Stop the blame. Dito tayo magaling. Pag may problema na, kasi. Bakit nababa grades mo? Kasi naman yung teacher mo, hirap maintindihin eh. Diba? Kasi naman ma-traffic, lagi akong late. Tapos yung lalaki na naging adulterous, bakit ka kumuha ng ibang babae? Kasi naman kaasawa ko bumamera. Diba? Ikaw rin, pastor, di mo ako pinalo up. Alam mo na nga na windang-windang na yung buhay ko, di mo ba ako pinalo? Sinisi pa kayo, pastor? Sino yung magaling manisi sa Bible? Si Eva? Diba? Nante ano siya ng Lord? Kasi yung ahas. Tinuro yung ahas. Tama? Sa pananinisi, sabihin mo sa kapatid mo, huwag kang si Eva. Huwag kang si Eva, huwag kang manisi ng manisi. Take responsibility sa mga action mo. Kaya ka nandyan, sa pruning stage mo, kasi lahat yan, responsibilidad mo yan eh. Maging responsable ka. Ha? Bakit ka bumagsak? Si ministry ko eh. Sinisita ka ng Diyos. Diba? Ba't kayo nag-aaway? Kasi nagsaserve ako sa church. Yung oras ko nasa church. Pag ikaw nililingkod sa Panginoon, ayusin ng Diyos ang buhay mo. Amen? Hindi pwede maging sagabal sa buhay mo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Meron ba, di ba sinabi sa Bible, wala akong nakita naglingkod sa Panginoon na nagbuto o pinabayaan niya. Amen? Mapapahiya kaya siya. Diba? Ako lagi sinasabi ko sa Lord niya, Lord, ilusot mo ako dito, wala akong sinisigaw kundi ikaw. Mapapahiya ka. Mapapahiya ka. Next attitude ko, feed yourself with God's Word. Ayan na sinasabi ko. Pag hindi ka malalim, pag hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos, anong gagawin mo pag may problema ka? Iiyak ka? Tapos yun ako pang kausap, pareho pa kayo ng espiritu. Oo nga. Ang hirap talaga ng buhay ngayon. Kaya hindi nararamdaman ko. Oo. Wala na naging Kristiyano. Oo, na tayo mag-church. Pero hindi nangyari sa akin. Di ba? Nagkaroon ka pa ng damay. Yun. Ang gawin mo, umupo, manalangin. Feed yourself with God's Word. Amen? Pwede ba yun? Bawat dinadaanan mo, bawat problema mo, may pangako ang Diyos dyan, dapat alam mo. Pag nalulungkot ka, anong sabi ng Lord? Sino pwede sumagot? Pag ikaw ay nalulungkot, anong sagot ng Lord sa'yo? Anong verse? Sa John. Sabi nyo kalaban sa'yo dyan. Basta dyan, magdadyan lang, meron yan. Ha? Wala ka may bato. Kaya lungkot ka pa rin. The joy of the Lord is my strength. Yung sa kalaban, hello, hindi ako nalulungkot. Kasi ang Diyos ko ay masayahin. Hindi po boring ang Diyos ko. Ang Diyos ko po ay masayahin. Amen? Number 3, surrender your will to God. Philippians 4:1.
Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm. Stand firm in the Lord in this way, dear friends. Ano gagawin? Manindigan tayo sa Panginoon. Okay? Huwag natin takasan yung dinadaanan natin. Huwag tayong tumalon sa ilog. Huwag yung takasan. Wala kayo, hindi kayo bumungan yan. Hayaan yung daanan nyo. Alam niyo, nagkasakit ang mother ko. Nagtataka ako bakit sa akin siya pinadala. Meron kaming malalim na hindwaan ng nanay ko. Akala ko nung Christian ako, di ba, I surrender, pinatawad. In my heart, akala mo, okay ka na. Alam mo lang pala yun. Nung pinagsisilbihan ko na siya, doon ko lang naramdaman yung total forgiveness ko sa kanya. At saka yung isa sa akin. Inayos pala ng Diyos yung relasyon natin. Amen. Kaya kung may dumadaan sa buhay nyo, huwag yung isipin na pinarusahan kayo ng Diyos. May inaayos ang Lord. Okay? Kung may sakit ka sa atay, kakainom mo yan, nagpusisihin ng Lord. Tama? Tingnan mo kung dinadaanan mo ba ay trial o self-inflicted. Ang gagawan mo din. Kaya huwag kang mabagsak, kaya kang puyat sa computer. Kasalanan ba ng Diyos yan? Trial ba yan? Hindi yan trial, error mo yan. Tama? Tingnan niyo, huwag kayong blame ng blame sa Satanas. Hello? Pati si Satanas, piniblame niyo. Diba? Inom ka lang, inom ka sana yung Satanas pa nagkaroon ka ng liver cirrhosis. Tama ba yun? Diba? You have to stand firm in God. Yun ang panindigan natin, yung faith natin sa Panginoon. Amen? So yun po. Yun po ang gagawin natin. Tayo po ay, ano yung gagawin natin pag tayo ay under the trial? Unang-una, number 1, manahimik. Tame your tongue. Tigilan at kakadaldal. Take your time and ask God, Lord, ano itong pinagdadaanan ko, ilabas mo ko, dito tulungan mo ako. Kung ano man ang gusto mong pakuha sa akin, no? Mold me to the person you want me to be. Amen. Kagaya sa amin ng mama ko, inayos niya yung relasyon natin. And I pray to God, galit na galit siya sa baking born again ko, na pati si pastor, talagang nabastos niya. Huwag mo kayo panalangin, pastor, kasi ako'y kawal ni Maria. O, diba? Topi ang pastor ko. Hindi na kayo pagtalo si pastor. Siya ay kawal ni Maria. Ako rin po dati kawal ni Maria. Kaya lang yung kawal ni Jesus. Kasi ang sabi ng Lord, I am the way. Hindi a way. Alam niyo yung a way? Ako ay isang daanan, may iba pang daan. Diba? I am the way. Ako lang ang dadaanan mo, wala nang iba. Nung po ako naging born again, wala po nag-invite sa akin. Sinabi ng Lord sa akin, I am the way. I am the way. Ako lang, wala nang iba. Hindi si Santa Lolita, hindi si Santa Ana, hindi si Santa Fe. Hindi. I am the way. Wala mo nakalagay sa Bible. Si Santa Fe ang daanan. Si Lord lang, wala nang iba. Wala po tayo. Lahat ng santo, even Mary, she is the recipient of the gift. Tama? And she is hindi kaiba sa inyo. Pinagpala lang siya because God chose her. Recipient ka ng gift o giver ka? Ikaw ang tumatanggap o ikaw ang nagbibigay? Sagot! Paleso naman noon. Ikaw ang tumatanggap o ikaw ang nagbibigay? Tumatanggap. Sino gumagawa ng milagro? Si Jesus. Si Maria ba kaya gawa ng milagro? Kaya niya magbigay ng gift? Hindi, diba? Eh, sino tinatawag mo? Si Jesus lang. Naintindihan niyo po? We are not lesser than yung mga saints. Kasi ang tawag nga sa atin, saints, alam niyo ba yun? Kasi we are the recipient of the gifts. We are looking for the giver of the gift. Amen? Amen? Ayun, naliwanag na po na wala na tayo sa topic. Ayun. Number 1, ang attitude natin, do not murmur, huwag mag-complain. Huwag complain ng complain. Huwag laging bitter. Kasi ang ampalaya kinakain, hindi inuugali. Tama? Number 2, feed yourself with God's Word. May mga promises po ng Panginoon.
Alam niyo na, umalis ang nanay ko sa amin. Nung una, galit na galit siya sa baging born again ko. Tapos hindi kami magsisimba. Kung makita niya yung pagmamahal na binibigay namin sa kanya at saka ng mga anak ko, siya pa yung ano, ibig na kayo, magsimba na kayo. Diba? Pero ayaw niya pa rin sumama. Pero hindi na bali. At hindi na ako inaaway. Amen? Number 3, surrender your will to God. Wala akong pinlano ang Panginoon sa iyo na hindi maganda. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kabutihan mo. Amen? So, ang pruning po is like, in the work of art, pruning is like sculpture. Ano yung sculpture? Sculpture, kaya si Michelangelo. Meron akong kwento, sabi ni Michelangelo, nakita ro niya yung, siya isang sculptor, ang tanong maglililok. Amen? Maglililok talaga. Sabi ni Michelangelo, nakita siya ng isang marble. Alam niyo yung marble? Marble. Sabi niya, inside this stone is a beautiful angel. I can see a beautiful angel inside this piece of stone. Sabi niya gano'n. So, ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang kikil para lumabas yung form of an angel. Amen? Amen? Pag kinikikil, hindi masakit? Masakit. And it's the same way God is looking at us. Inside us is a Christ-like formation. Nakadesign tayo na kawangis ng Panginoon. Amen? Kailangan ilabas ng Lord yung kawangis na yun. And sa Kanya, para mailabas yung kailangan inilong niya tayo. Masakit po. Masakit ang pruning process. Masakit ang paglililong. Para din yung parang paso, di ba, pag ginagawa ka, hindi po masarap dumaan sa ganyan. Sabi ng ate ko sa Japan, ang alam karpa na isda, yung karpa daw na isda, kinakalistisan, buhay pa, pero tumutuloy yung luha niya. Tumutuloy yung luha niya habang kinakalistisan siya, kasi alam niya mamaya, isa na siyang magandang relleno. Amen? Totoo yun, yung anong bibiro. Diba, we are likened to a sheep. Ang sheep, pag ginugupitan, tumikibo ba? Hindi. Pag tayo po pinupuro ng Panginoon, pag tayo ay nilililok ng Panginoon into somebody He wants us to be, diba, umiyak ka, knowing in the end, napakaganda ng kalalabasan mo. Amen? Amen? Huwag tayo mag-resist sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Remember this, for as long as hindi mo natututunan yung lesson sa pinagdadaanan mo ngayon, hindi ka alis dyan. Paulit-ulit ka. Paulit-ulit yan. Ask the Lord, what do I have to learn from this? Yung pong pride natin, ibaba po natin. Magpasakot tayo sa Panginoon. Minsan kasi kagaya ko, yung pride ko, di ba? Si woman ako, nagtrabaho ko, celebrated ako, kilala ko, popular ako. Kung wala na akong trabaho, nagkala ako ng banana queue. Nakakahiya. Doon sa lugar namin, kilala ako, ang ending ko nagtinda ako ng banana queue, hindi ba nakakahiya? Pride. Pride. Pero wala kami kakainin, kailangan magtinda ako ng banana queue. You don't have to impress God. God loves you in your brokenness. Amen? Kahit at your weakest, gusto ng Lord na develop ka talaga eh. Gusto niya may labas yung the best in you. Alisin mo yung pride mo. Alisin mo yung kung ano man yung nakakahinder sa'yo. Ayaw ng Panginoon yan. We have to bear the fruit. Love, joy, patience, long-suffering. Amen? Si Roger, candidate yan sa long-suffering talaga. Bear niya yung fruit, diba? We should bear the fruit. Kung hindi, ano mangyayari? Puputulin tayo. Anong sabi ng Lord? You have to remain in me that you may bear much fruit. Amen? Amen. Let me pray for you. Ilagay po natin ang ating mga ulo. Panginoon, maraming salamat sa mensahe.